ng buwan ng taong 2024, kasama ang ating mga kaparian, ang ating mga PPC, ang ating mga kaawan, tayo po ay nagsasama-sama sa tinatawag nating pagdalaw ng ina sa anak. At tuwing Mayo naman, ang ginagawa natin, ang pagdalaw ng mga anak sa ina. So ito po ang ginagawa natin bilang isang bikaryato. At ito'y napakagandang pagpapakita ng ating pagkakaisa. Amen? Palagpakan natin muli ang Panginoon. 5 bagay ang nais kong pagnilayan natin at iiwi sa ating mga parokya sa araw na ito tungkol sa debosyon ng batang si Jesus, ang Santo Niño. Unang-una po, nawa ang debosyon natin sa poong Santo Niño ay magtulak sa atin upang tayo ay makapaglakbay. Anong ibig sabihin nun? Alam po ninyo, yung paglalakbay, kapag tayo naglalakbay, tayo po ay lumalabas sa ating mga nakasanayan. Kuminsan, ang hirap lumabas sa mga nakasanayan na natin. Kaya nga mga fathers, pag may pagbabago, laging ang mga reaction, kuminsan, hindi maganda. Ang sasabihin kasi natin, ito na yung ginagawa namin. Ito na yung nakasanayan namin. Ito na yon, dati pa. Ito na yon. Kaya kung minsan, pag may pagbabago, nagiging iba ang itsura. Nagiging iba ang reaksyon. Alam nyo, ang mga bata, kung titignan ninyo, ang mga bata, kapag meron silang nakikitang bago, ang kanilang reaksyon, nandun yung curiosity. Makikita natin yung excitement. Makikita natin yung joy. Ito yung isang tinuturo sa atin ng debosyon ng Santo Niño. Makita natin sa lahat ng bagay si Jesus, ang Diyos. At sa lahat ng mga nangyayari sa atin, nandun yung joy. Tingnan nyo nga ang katabi nyo, tingin sa katabi. Masaya ba? Miski gutom, miski puyat, miski gumising ng madaling araw, masaya ba? Amen? Viva Pit Señor! Viva! So yun po ang una. Talagang pag may pagbabago, sasalubungin natin ng excitement. Sasalubungin natin ng with curiosity. Hindi po yung nakasimangot kagad tayo at sasabihin natin, ayaw natin. Hindi po. Kasi ang tanging permanente sa mundo, pagbabago. Nagbabago ang lahat. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi. Tingnan mo ang itsura niya. Dati batang-bata pa. Tingnan mo ngayon. Nagbabago. Amen? Matakot ka kung hanggang ngayon bata pa rin siya. Nagbabago tayo palagi. Amen? Pangalawa, magtanong. Alam niyo, ang mga bata, laging nagtatanong. Kung minsan nga, mga magulang, sasabihin nila, kasi tanong ng tanong, tanong ng tanong. Alam ninyo, ito ang isang bunga ng synodality. Last year, pinag-usapan natin ang synodality. Mahalaga po, magtatanong tayo. Alam niyo, ang isang katangian ng isang mababang loob, nagtatanong. Kung minsan, yung iba sa atin, ang yabang, kunyari, alam niya na ang lahat. Hindi po. Kailangan nating magtanong para matuto. Mahalaga po yun. Kung minsan,
sa mga PPC meetings natin, walang time magtanong, lalo na pag ako, no? Kasi palagi ako'y nagsasalita. Pero pagkatapos ng PPC meeting, pag nakasalubong niyo yung mga pare natin, you can always ask. Lagi tayong magtatanong. At kapag nagtatanong tayo, meron tayong nalalaman. Meron tayong natututunan. Yung hindi natin alam, nalalaman natin, nauunawaan natin, magtanong. Amen? Tingnan niyo yung katabi niyo, tingin sa katabi. Sabihin mo, magtanong ka. Ha? Magtanong. Ang problema ng iba, nagtatanong. Kung minsan ang napagtatanungan, hindi rin alam ang sagot. Kung minsan, yung napagtanungan, sasagot, pero hindi naman tama. So magtanong tayo sa kinauukulan. Amen? Para may tamang sagot. Palagpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, ang debosyon ng Santo Niño ay tumulong nawa sa atin upang tayo'y tumingala sa bituin. Ibig sabihin, alam po ninyo, mahalaga po na tayo ay palaging nagdadasal. Ngayon po ay year of prayer. Itong isang taong ito ay gugugulin natin para mapalalim ang ating pagdarasal. Ito'y paghahanda natin para sa taong 2025, ang ating Jubilee Year. Ang buong simbahan sa buong mundo magse-celebrate ng Jubilee Year, ang Pilgrimage of Hope. Pero bago yon, inaanyayahan tayong magdasal. Alam po ninyo, ang mga bata, no? Ang mga bata, ang kanilang pagtingin ay napakahalaga. Kasama sa kanilang pagtingin sa bituin ay yung kanilang pagtitiwala. Kung minsan din ang kulang sa atin, sa mga may edad, kulang sa tiwala. Ang mga bata, isang sabihan mo lang sa kanila, naniniwala na kagad sila. Kung minsan, pag ikay nagkwento, miski na iyon ay parang hindi totoo, para sa kanila, totoo yun. Ganun silang magtiwala. At yun ang inapaanyaya sa atin sa panahon ng panalangin. Kasabay ng ating pagdarasal ay ang pagtitiwala na kasama natin ng Diyos at hindi Kanya pababayaan. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo, tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Hindi Kanya pababayaan at hindi Kanya kailanman pinabayaan. Alam nyo, ang Diyos ganyan. Kahit na tayo ay umiiwas sa Kanya, kahit na ikaw ay lumalayo sa Kanya, hindi Kanya iniwan, hindi Kanya sinukuan. Ganyan ang Diyos sa ating lahat. Palagpakan natin ang Panginoon. Pang-apat, alam po ninyo, ang mga bata, makikita ninyo, pag may kung ano ang meron sila, handa silang magbigay. Yun ang isang napakaganda sa mga bata. May hawak silang candy, pwede nilang ibigay yon, handang magbigay. Alam ninyo, tayo, inaanyayahan tayo na kung ano ang meron tayo, matuto tayong magbigay, matuto tayong mag-alay, matuto tayong magsakripisyo. Ang sabi nga, tayo ay binigyan upang makapagbigay. We are gifted to give. Kung ano ang meron tayo, baliwala yan kung hindi natin ibinabahagi. Nagkakaroon ng kahulugan ang biyaya kung ating ito'y ibinabahagi. So magbibigay po tayo.
Huwag tayong magiging madamot sa pagbibigay. Sapagkat ang lahat ng meron tayo ngayon ay galing sa Diyos. Amen? Tingnan mo ang katabi mo, tingin sa katabi. Sabihin mo, maging daluyan ka ng biyaya. Ha? Maging daluyan kayo ng biyaya sa parokya. Sa mga parokya, inaanyayahan kayong maging mga unang nagbibigay. Pag mayroong mga projects, mga fathers, no. Itong mga ito, sila ang unang nagvo-volunteer. Tama ba yon? Tama ba yon? Father, sagot ko na ito. Father, sagot ko na ito. Father, sagot ko na ito. Tingnan mo nga ang katabi mo. Sabihin mo, hindi nagtuturuan. Hindi nagtuturuan. Kasi nga, alam natin, binibigay ng Diyos ang ating pangangailangan. At bilang tanda ng ating pagtitiwala sa Diyos na nagpapala, mag-alay kaloob na. Ay, hindi. Magbigay. Magbigay. Kasi ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. At yung ibinigay ng Diyos, ibinabahagi natin sa iba. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. At panghuli, ano ba number 1? Ayan na! Santo Niño! Anong number 1 natin? Maglakbay. Kasi mga pilgrims tayo. Pangalawa, magtanong. Anong number 1? Number 2? Number 3? Tumingin sa bituin, magdasal. Pang-apat, magbigay. Iyan, magbigay. O tingnan mo ang katabi mo ulit. O maghanda ka sa offering, ha? Magbigay, magbigay. At panglima, mag-iba ng daan. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng mag-iba ng daan, alam nyo, ang bunga ng ating pakikipagtagpo sa Diyos ay pagbabagong puso. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. Kapag ikaw ay nakatagpo mo si Jesus, pag nakatagpo mo si Jesus, iniiwanan mo na yung dati mo. Yung dati mong buhay, iniiwanan mo na. Anong ibig sabihin nun? Kung dati matampuhin ka, nung nakatagpo mo si Jesus, hindi ka na matampuhin. Yan na, sabi, correct! Kung dati mong buhay, ikaw ay palaging nakasigaw, napaka-impatient mo, hindi ka makapaghintay. Ngayon, nakatagpo mo si Jesus, willing to wait. Mapagpasensya ka na. Nung dati, ikaw ay laging anong chismis, anong bago. Nung nakatagpo mo na si Jesus, hindi na yan, hindi na. Hindi ka na interesado sa buhay ng iba. Nung nakatagpo mo na si Jesus, ang interest mo na si Jesus mismo. Amen? Nung dati, parang ang hirap-hirap mong bumunot. No? Hirap-hirap bumunot. Pero nakatagpo mo si Jesus, lagi ka nang bumubunot. Amen? Tingnan mo nga ang katabi mo. Totoo ba yon? Amen ka ng amen. Ngayong araw na ito, inaanyayahan tayo ng poong ng Santo Niño
na gawin ng 5 bagay. Maglakbay at dumiskubre ng bago ng may tuwa. Pangalawa, magtatanong kayo palagi. Hindi yung comment ng comment. Hindi mo pa nga alam. Comment ka ng comment. You always ask. Pangatlo, gabay sa pamamagitan ng pagdarasal. Tingnan mo nga ang katabi mo ulit. Tingin sa katabi. Nagdadasal ka ba? Totoo ba yan? Nagdadasal. Pang-apat, kasama ng pagdarasal, pagbibigay. At pang-5, pagbabagong puso. Ang sabi nga sa Prex, di ba may kanta, binabago tayo araw-araw. Araw-araw, binabago tayo ng Diyos. Salamat sa batang Jesus. Salamat sa Santo Niño sa pagbibigay sa atin ng tuwa, sa pagbibigay sa atin ng lakas, at sa pagbibigay sa atin ng malalim na pananampalataya. Higit sa lahat, pagkatapos ng kapistahang ito. Amen? Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva! Palapakan natin ang poong Santo Niño. Magsitayo tayong lahat.